Mali ata yung nabasa kong weather forecast kanina. Sabi niya, thunderstorm bukas. Paglabas ko, umulan bigla ng malakas. So, ayun. So, muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Nasa kalagitnaan po tayo ng buwan ng Setyembre. 2 linggo na lamang binigilan na natin yung po ating anibersaryo. May parating na sa unang linggo ng Oktubre. So, bago po ako mag-upisa, isamahan niyo muna po ako sa isang maikling panalangin sa mga puso. Dakilang Ama na makapagyarihan sa lahat, maraming salamat o Diyos sa umaga nito. Salamat Panginoon sa bawat isa na nandito, Lord. Kayo Panginoon, siyang patuloy namin itataas at mapupunan. Dalangin namin Panginoon sa aming pong pagpapatuloy ay pagkaloob po ninyo Panginoon ang inyong banal na Espiritu na siyang magbigay ng pangunawa, magbigay ng pagkaintindi sa bawat salita na maririnig Panginoon. Kayo din o Diyos sa inyong pong info na gagamitin. Dalangin po Panginoon na kayo po'y magsalita at ang katotohanan po Panginoon ang mahihayag at madakila sa kalagitnaan ng lahat. Dalangin po namin ito Panginoon sa lahat po ng inyong iglesia sa umaga nito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus na ang dakilang katapagligtas. Amen and amen and amen. So, ito po yung continuation, no? Nung last part ng aking series, actually hindi siya series, dahil lang sa sobrang haba ay nakakati sa tatlo. So, ito po siya. Discerning truth in a world of counterfeit gospels. Counterfeit gospels. Nasa part 3 na ito. This will be the last part ng ating buong pag-aaral. So, kung maalala po ninyo ng mga nakarang linggo na ating napag-aralan ito, meron po tayo natalakay sa unang linggo natin tungkol po sa prosperity gospel at tungkol po sa legalistic gospel. Kung ikalawang pagkakataon ay napag-aralan naman natin yung self-help gospel at saka po yung ating tinatawag na experience-driven gospel. So, ang lahat po ngayon ito ay false gospel. Ano? So, bakit siya naging false gospel? Dahil it's more focused towards men, tungkol sa experience natin, tungkol sa dito sa mundo ito. Tulad po ng sinabi ng unang Korinto 15:19, ang sabi po niya po, ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawang tao sa lahat. So, yung po mga nauna, yung mga nabanggit natin kanina doon sa akat ngayon, they're focusing more kung ano yung mag-gain natin dito sa mundong ibabaw, rather than yung pag-asa natin dapat ay nandun sa mundo lahat. So, ngayon po, dahil natapos natin yung akat, our last topic for the counterfeit gospel sa ito. What is the true gospel? Ano ba talaga yung tunay na ebanghelyo? No? Siguro marami tayong narinig sa maraming paparaanan, tinatawag natin na magandang balita. Pag tinawag natin magandang balita, ano po ba ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin ng isang magandang balita ay nakapagbibigay sa iyo ng ano? Pag-asa. Right? Nakapagbibigay sa iyo ng pag-asa. Pag nanood ka ng balita ngayon, nakapagbibigay sa iyo ng alpakasyon. Pero yung balita, yung magandang balita na tinatawag, ibig sabihin, magbibigay naman sa iyo ng pag-asa. Magbibigay sa iyo ng bagay na you're looking forward to. No? Bagay na inaasahan mo, aasahan mo pagdating ng araw. So, paano ba i-define ni Apostol Pablo yung true gospel? Ano ba talaga yung mabuting balita? Sa unang Korinto 15:1 hanggang 4, ang sabi niya, mga kapatid, ngayon pinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Take note, inuulit daw. No? Sabi ni Apostol Pablo sa mga Korinto, ay inuulit niya. No? Inuulit niya yung bagay na kanya nang ipinangaral sa kanila. At ano yung bagay na yun? Sabi niya, iyan ang magandang balita inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. So nakakahulugan dito na nangaral si Apostol Pablo sa lugar ng Korinto. Ang una niyang ipinangaral ay ang magandang balita, yung good news, yung gospel na tinatawag natin. At ang sabi niya, ang naging saligan ng inyong pananampalataya
ay hindi sa akin, kundi dahil sa narinig ninyo magandang balita. Doon nyo inilagay, doon nyo inirapat, doon nyo itinayo at doon nyo itinatag yung inyong pananampalataya doon sa mabuting balita na inyong narinig. So ano nga ba yung mabuting balita? Verse 2, naligtas kayo sa pamamagitan nito. So sinasabi dito ni Apostol Pablo, hindi kayo naligtas dahil sa narinig ninyo, kundi dahil sumama kayo sa akin, kundi naligtas kayo dahil tinanggap ninyo yung mabuting balita. At kayo, sabi niya, ay tinanggap ninyo ito, kinilala ninyo ito, at ito yung pinanghawakan ninyo. Kaya sabi niya, naligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang pinangarap ko sa inyo, dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. So, ibig sabihin pala nito, mga kapatid, yung ating unong bato, yung unong bato dapat sa liga ng ating pananampalataya ay yung mabuting balita, the good news. Sino ba yung nilalaman? Ano ba yung nilalaman ng mabuting balita? Sabi sa verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin. Sabi niya, sa lahat ng mga katuruan na inyong maririnig, itong Ebanghelyo ang pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko. Ano yun? Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa sinasabi ng kasulatan. Alam po ninyo, maraming pwedeng lumabas ng Misaya, maraming pwedeng mag-claim ng Misaya, pero walang nakagawa ng claim ni Jesus Christ na kung saan ay siya ay namatay at muling nabuhay. Alam po ninyo, pag sinabi niyo Kristo, ang pangalan ng ating Panginoon ay Jesus, wala yung titulo niya Kristo. Dahil yung Kristo ay nangangahulugan bilang Messiah, tagapagligtas. Kaya babasahin natin dito, ang sabi niya, ang pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko, hindi si Jesus, kundi si Kristo, yung namatay dahil sa ating mga kasalanan. Alam po ninyo, kapag tayo ay tumanggap sa ating Panginoon, ang unang-una natin papakilala sa kanila ay ang pag-ibig ng Diyos. Mostly yung ginagawa natin, di ba? Pero kung tutusin, ang dapat pag-una natin ipakilala ay kung ano yung kalagayan natin. Dahil hanggang hindi natin nakikita yung kalagayan natin bilang isang makasalanan, hindi natin makikita yung halaga ng pagkamatay ni Kristo sa krus. Kaya sabi niya, nung si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ang sinasabi ni Apostol Pablo dito, ay sabi niya, ina-acknowledge ko na ako ay isang makasalanan at si Kristo ay namatay sa akin. At naganap ang mga bagay na ito bilang isang katuparan. Hindi lang ito basta pinili o parang isang bagay na tinanggap, kundi ito ay katuparan ng kautusan. Nangangahulugan na nung sinabi ni Apostol Pablo na tayo, nung tinanggap niya ang Ebanghelyo, kinilala niya na ang katotohanan na binanggit ni Kristo ay hindi isang bagay na claim niya lamang, kundi isang katuparan na naganap na nagmula sa lumang tipan. Ngayon, sabi na sa verse 4, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kautusan. Bakit napakahalaga niyan sa Ebanghelyo ni Pangaral? Dahil po sa ating pananampalataya, yung blessed hope natin. Ano ba yung blessed hope natin? Ang blessed hope natin ay hindi yung makapunta tayo sa langit. Ano yung blessed hope natin? Ang blessed hope natin is pagdating ng araw, pag ikaw ay namatay, ikaw ay muling bubuhayin. Pero hindi ka bubuhayin para sa kaparusahan, kundi bubuhayin ka para sa buhay na walang hanggan. Kaya kung babalikan niyo yung John 3:16, ang sinabi ng Panginoon doon, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believe will not perish, but have an everlasting life. Yun ang blessed hope natin. Lahat tayo darating sa kamatayan. Diba? Lahat tayo darating sa kamatayan. Pero sa araw ng ating kamatayan, naway nandoon yung ating tiwala sa Panginoon, na bagaman dumating yung pagputol ng hininga natin sa mundo nito, aabot naman tayo pagdating ng araw na muli tayo mabubuhay kasama si Kristo. Yun ang Ebanghelyo. Christ, God, ang
Ang Diyos ay nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesus. Siya ay napako sa krus bilang pagtubos. Tayo'y nahugasan sa kanyang dugo. Tayo'y tinubos sa kanyang sakripisyo. Siya'y inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. At balang araw, tayo rin ay ganoon. Dahil sa katwiran ng Panginoon na kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, tayo rin naman ay harap sa harapan ng Diyos na hindi yung katwiran ng ating dala, hindi yung katwiran natin ang ating dala, kundi yung katwiran ni Kristo na ating kinilala. Ngayon, bakit po napakahalaga ng resurrection? Alam niyo po, last April, itinuro ko ito tungkol sa resurrection. Nung sabi ko niya dito sa unang Korinto 15:14, sabi niya, at kung si Kristo ay hindi binuhay, walang kabuluhan ng aming pangangaral. At walang katuturan ang inyong pananampalataya. Ganun kahalaga yung pagkabuhay ni Kristo. Bakit? Dahil maaaring marami po ang mag-claim bilang sila ang tagapagligtas, pero walang makagagawa na pagkatapos mamatay ay muli mabubuhay. That's the ultimate sign na si Kristo, na si Jesus ay tunay na Kristo. Maliban doon, wala na. Sino makakagawa nun? Marami nang namatay ng mga magagaling na tao, subalit wala pa kahit isa ang namatay. Tanging si Kristo lamang. Ano po kung sabi niya dito sa unang Korinto 15:17? Sabi niya, kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nalilinis sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Bakit hindi tayo malilinis kung hindi nabuhay si Kristo? Pagkat si Kristo, yung kabuuan ng kautusan, yung katuparan ng kautusan, at siya yung nagbugay buhay upang tayo ay matubos. At kung hindi siya muling nabuhay, yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan ay hindi magagawa. Walang karapatan ng sino man na magpatawad sa kasalanan kundi ang Diyos, sabi ng maraming Hudyo. Diba? Kaya galit na galit sila kay Kristo nung sinasabi niya na pinapatawad na kita sa iyo kasalanan. Galit na galit sila sa kanya dahil ang sabi nila, hindi kami, bakit niyo ako binabato? Sabi niya, diba? Alam niya, bakit niyo ako binabato? Ngayon gumagawa ako ng mabuti, nagpapagaling ako ng may sakit, nagpapalayas ako ng demonyo. Anong sabi ng mga Hudyo? Hindi ka namin binabato dahil sa ginagawa mo mabuti, kundi binabato ka namin dahil ikaw bilang isang tao ay pinapakilala mo yung sarili bilang isang Diyos. Kaya si Kristo pinatunayan niya yung kanyang pagka-Diyos sa kanyang muling pagkabuhay. At yun yung pag-asa ng bawat isa. Yan po yung Ebanghelyo natin. Na kapag tayo ay nangaral, ipinakilala natin ang tunay na Ebanghelyo, walang ibang may papangaral kundi ang ginawa ng ating Panginoon Jesus. Wala nang iba. Wala nang ibang may tatanya kundi ang pangalan ng ating Panginoon Jesus. Ngayon, ito po, hindi ako kayo tatlong punto. The core teaching of the true gospel is this. The gospel is about Christ's finished work. Hindi sa atin. No? The person and the work of Jesus Christ. Ang ipinapangaral natin ay yung natapos ng gawin ng ating Panginoon, yung pagtubos niya sa krus ng Kalbaryo. Yun yung mensahe. Walang ibang mensahe maliban doon. So sa mundo ng napakaraming religiyon noon, isang bagay yung ipinapangaral nila. Manampalataya ka sa Panginoon, magsisi ka sa iyong kasalanan. At ano sabi niya? Magpabautismo ka sa pangalan ng Ama, ng Espiritu Santo. At ikaw ay maliligtas. Katulad ng pangako namin Panginoon na kung ikaw ay tumanggap, balang araw ikaw ay muli mabubuhay muli. Yun yung pag-asa. Kaya sabi niya, ang ipapangaral mo dapat ay yung ginawa ng ating Panginoon. Sabi niya rito, the gospel is not what I do for God, but what God has done for me in Christ. That is the heart of the message. Yun ang sentro ng mensahe natin. Yung ginawa ng Diyos, hindi yung ginagawa natin. So when we share the gospel, we share what God has done for you, for me. Kaya nga napakahalaga ng testimony ninyo
Napakahalaga ng testimony niyo nung kayo ay tumanggap sa Panginoon. Because even without any biblical verse, kung wala kayong makahanap na biblical verse na pwede nyo i-support, your testimony, kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay ninyo, kahit yun lang yung ma-share ninyo, it's a you're testifying for the Lord. Bakit? Kasi hindi yung bagay na ikaw ang binibida mo, kundi ang ibinibida mo ay yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. Siya yung nagpabago sa buhay ko, siya yung nag-ayos sa buhay ko, siya yung umuwi sa buhay ko, siya yung nagligtas sa akin, siya yung ating Panginoon. That is how the gospel is shared. Sabi ko yan dito, the gospel received by faith, not by works. It's always salvation by grace through faith. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, sabi niya, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. In verse 9, sabi niya, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. You have to always put that into perspective. No? Pinakamahirap isolve ang isang tao na nagtitiwala sa sarili niya magagawa. Sa dinami-dami ko na nakausap ko throughout the years, pinakamahirap isolve niya. Hindi mo ma-embed sa kanya, hindi mo maipakita sa kanya na siya ay isang tao makasalanan na nangangailangan ng kalugag-ligtas. Kung di ang parati nang nakikita ay isang bagay na meron akong ginagawa, kaya kailangan akong iligtas ng ating Diyos. Para bang imputed, para bang kailangan may responsibility ang Panginoon na iligtas ka because of your good deeds. Ulitin ko, tulad ng nabanggit ko nung nakaraan. Kung ating pong pananampalataya ay hindi kasama yung gawa. Yung kaligtasan natin sa pananampalataya ay hindi kasama ng gawa. Kundi ang ating pananampalataya, ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya at ang bunga nito ay yung mga gawa. Bakit? Ulitin ko ulit. Bakit ganun? Kapag dinagdagan natin yung mabuting gawa sa pananampalataya, isa lang ang dinideclare mo doon. Siguro tatandaan ito. Ano yung dinideclare nyo sa bagay na yun? Dinideclare nyo na yung pagtubos ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, yung dugo, yung katawan niya, yung ginawa niyang sakripisyo ay hindi sapat para magkaroon ka ng puwang sa mata ng ating Diyos. Kailangan ko palang dagdagan ng mabuting gawa yung ginawa ni Kristo para ako ay maligtas. Iyon, kapag ang iyong pananampalataya ay nandoon sa faith plus works. Subalit, sa atin, ang pinaniniwalaan natin, hopefully ito rin po yung pinaniniwalaan ng marami, is that tayo ay niligtas ng Panginoon dahil sa kanyang biyaya. Tayo ay tumanggap sa Panginoon at nanampalataya. At dahil sa pananampalatayang iyon, nagkaroon tayo ng bagong puso. At yung bagong puso na iyon ang nagdadala ngayon sa atin, sa mabubuting gawa. At yung mabubuting gawa na ating ginagawa ngayon ay hindi na para tayo ay maligtas, kundi para tayo ay makapagbigay na ng karangalan sa Panginoon. Tandaan natin, do not take the glory. Huwag mong kunin. Kilalanin mo ang Panginoon bilang siya, bilang iyong Diyos. At kung kinikilala mo siya, ang iyong gawa, tandaan mo, ay inahalintulad ng Diyos sa isang sa isang maruming basahan. Sa harapan ng Panginoon, ang iyong katwiran ay katulad lamang ng isang maruming basahan. Kaya hindi ka kailanman makakaharap sa Panginoon o sa ating Diyos. So, human ng Panginoon, kung ang dala-dala mo at ang bibig mo ay ang iyong sarili kabutihan. Kung wala si Kristo sa iyo, wala kang kaligtasan. Yan. Ito po sabi niya.
Galatians chapter 2 verse 20, nung naintindihan ni Pablo kung paano si Kristo, sabi niya, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. You have to imagine kung ano yung nasa isip ni Pablo nung sinusulat niya. Habang sinusulat niya, what he is thinking is that naaalala niya kung gaano kadakila yung ginawa ng Diyos para sa kanya. Naaalala niya, nasabi niya na bagaman ako'y buhay, ang katawang ito, sabi niya, ay magbubuhay na sa pananalig kay Kristo. Bakit? Bakit ako kailangan manalig kay Kristo? Sapagkat sabi niya, yung anak ng Diyos na umibig sa akin, naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Hindi ko nakamit ang kaligtasan ito, maliban na lamang na si Kristo ay namatay at nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ganun din po tayo. Dapat ang kaisipan natin, walang bagay na makakapantay sa mga ginagawa natin sa nagawa ni Kristo. At walang bagay na makapagbibigay sa atin ng puwang sa mata ng Diyos, maliban na lamang kay Kristo Jesus. Kaya ano sabi niya, Apostol Pablo noon, sabi niya, habang tumatagal, sabi niya, si Kristo ay nakikilala ng nakikilala, at ako naman ay pawala ng pawala. Ano ibig sabihin nito? Habang siya'y nangangaral, sabi niya, hindi ko na ipinapangaral kung sino ako. Pinapangaral ko na si Kristo at si Kristo lamang. Si Kristo yung makikilala dapat, hindi ikaw. Si Kristo dapat yung mapapapurihan, hindi ikaw. Si Kristo dapat yung may papahayag, may pagmamalaki. Kaya sa testimony, yung kabutihan ng Diyos ang ating pinapahayag, hindi ba? Yung kabutihan ng Panginoon na naranasan natin. Kaya sabi ko, napaka-powerful po ng testimony nito. Kung paano kayo binago, paano kayo nakakilala, at paano kayo binugo ng Panginoon sa pagdaan ng Panginoon. Ngayon, ano po sabi niya? The gospel brings new life and transformation. It's equal to repentance and faith. The gospel. Wala po ebanghelyo na naipapangaral na hindi na ituturo yung repentance at pananampalataya. Kapag meron po tayo narinig na gospel na wala hindi binanggit ang tungkol sa pagsisisi, hindi po ebanghelyo ito. Napakahalaga niya. Kaya siguro kanilin sa akin, inulit ko na ulit, no, kailangan makita muna nung isang makasalanan na siya ay makasalanan. Kailangan makita muna nung isa na kailangan niya si Kristo. At kailan niya makikilala yung bagay na yun? Kailan niya maintindihan yung bagay na yun? Kung siya ay makikita niya yung sarili niya bilang isang makasalanan na nangangailangan magsisi. At ako sabi. The evidence of the true gospel is a changed life. Growing in holiness, in love, in certitude, and in obedience. The evidence of the true gospel. Kung tinanggap mo ang tunay na ebanghelyo, you will see you are growing in holiness, in love, certitude, and obedience. Yung apat na yan. Bakit? Ito ba sa? In Mark chapter 1, verse 15, ito sabi. Si Jesus ang nagsasalita. John the Baptist. Si John the Baptist. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit na maghari ang Diyos. Kaya magsisi na kayo, talikuran ng inyong mga kasalanan, paniwalaan na ninyo ang magandang balita. Ulitin ko po, babasahin siya ulit. Dumating na ang takdang panahon, malapit nang maghari ang Diyos, kaya magsisi na kayo, talikuran ng inyong mga kasalanan,
at paniwalaan na ninyo ang magandang balita. Ang sinasabi dito ni Apostol Juan, ni John the Baptist, si Prophet John the Baptist. Number one, sabi niya, malapit nang dumating ang kaharian ng Diyos. So ano po rin yung dapat gawin? Repent. Magsisi kayo, hindi lang basta pagsisisihan. Ang sabi na doon, kapag pinagsisihan ninyo, ang gagawin yung susunod? Talikuran. Pag sinabing talikuran, iba na yun. Yung pagsisisi ay pag-acknowledge mo na ikaw ay mali. Humihingi ka ng tawad sa Panginoon. Meron kang remorse sa ginawa mong kasalanan. Pero ang kakikibat doon at ang kasunod doon ay yung tinatawag natin pagtalikod. Tatalikod ka sa iyong mga kasalanan. At kapag tumalikod ka, there's no turning back. Kaya kailangan sa pagbibigay sa Ebanghelyo, talagang kailangan mong i-point out sa kanya na kailangan mong magsisi dahil ikaw ay makasalanan. Kaya kong tanggapin ng marami yung mensahe ng pag-ibig ng Diyos. Pero marami ang hindi kayang tumanggap yung pagpapakita ng tunay nilang kalagayan. Bakit nila kailangan ang Diyos? Marami. Sabi niya po dito, 2 Timothy chapter 2 verse 7. Mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalamat sa Kanya. Baka sakaling marabati ng Diyos na sila ay magsisig tumalikod sa kanilang mga kasalanan upang makilala nila ang katotohanan. For you, para po, maunawaan ninyo yung Ebanghelyo, prerequisite is kailangan mo lang magsisi at tumalikod sa iyong mga kasalanan. You will never be born again kung wala tayong pagsisisi at pagtalikod sa ating mga kasalanan. It's a prerequisite. Another core teaching po ng true gospel is that the authority of the Scripture. Pag tinawag natin the authority of the Scripture, ang ibig sabihin nun, the Bible is the God's inspired word and the final authority for faith and life. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, ang salita ng Panginoon, itong Biblia, the Bible, has always the final say. Ibig sabihin nito, in all aspects of our life, of our beliefs, of our faith, dapat ang sandigan nun ay sa salita ng Panginoon. Maliban doon, wala na. Kaya kung merong magsasabi sa atin na meron pang iba maliban sa salita ng Panginoon na naipagkaloob sa atin, umalis kayo doon. Kung meron magsasabi na meron pang ibang revelation, maliban dito sa salita ng Panginoon, hindi po revelasyon yun nagmula sa Diyos, hindi nagmula sa demonyo. Sabi ko niya rito, noong una, nag-usap ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Sa panahon natin ngayon. Ngunit, itong mga huling araw, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. So, saan nagsalita ang ating Diyos sa huling araw? Sa anak. Saan nakasulat yung bagay na para sa anak? Sa bagong tipan. Nung nabuo yung bagong tipan, kumpleto na.
Kaya nga sabi niya dun sa Revelation, di ba? Minsan may nagtanong sa akin yan. Meron po bang ibang revelation? Wala na po ibang revelation. Wala na ibang i-reveal ang Panginoon dahil na-reveal na lahat. Hanggang wakas ay na-reveal na, nasulat na sa salita ng Panginoon. So kung meron pong magsasabi o may maririnig kayo na magsasabi, sinasabi sa akin ng Panginoon na ganito, ganyan, subukin niyo. Naka-align ba yun doon sa sinasabi ng salita ng Panginoon? Dahil baka maya-maya, sarili lang yan. Yung nagsasabi sa akin. Pero wala talaga yung mapagalitan sa Panginoon. Sabi ko niya dito, subalit, Galatians 1:8, parusahan nawa ng Diyos ang sino man, maging kami o isang anghel man na mula sa langit, na mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral na namin sa inyo. Sinabi na namin sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo. Grabe yung plea ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia. Sabi niya, sana parusahan ng Diyos yung mga yan. Na nangangaral ng Ebanghelyo, na nanliligaw ng mga tumpak, nandaraya. Dinadagdagan yung bagay na ginawa ng Panginoon na dapat sana ay hindi. Kaya ang inuna natin, yung unang apat na gospel, kasi dinadagdagan nila yung bagay na ginawa ng ating Panginoon. Higit pa. Binibigyan nila ng mas malaking burden yung mga mananampalataya. Kaya sinabi ng Panginoon, napakalaan ng aking Panginoon. So ano yung dapat natin gawin? What should we do now? Number 1, examine your faith. First thing na dapat mong gawin is to examine your faith. Sabi niya sa 2 Corinto chapter 13 verse 5, siyasatin ninyo, ang inyong sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Yes? Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo alam na si Kristo ay nasa inyo, maliban na lang kung kayo ay hindi pumasa sa pagsuko? Very first thing that you have to do para sa akin is to test yung bang aking mga pinanghahawakan ay talaga bang naka-align dito sa salita ng Panginoon. Yung bang aking paglakad sa buhay Kristiyano ay nakasunod pa ako dito sa salita ng Panginoon. Yung aking bang pamumuhay ay naka-align ba dito sa salita ng Panginoon. Test yourself. Huwag ninyong hayaang umabot pa kayo sa hukuman ng Panginoon. At pagkatapos magharap ninyo sa hukuman ng Panginoon, ay sasabihin sa inyo ni Lord, hindi ko kayo kilala. Meron kang pagkakataon. Then, sabi nga ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sinasabi nyo na ngayon. Gawin nyo na ngayon yung pagsisiyasan sa inyong mga sarili. Next, live out the gospel. Sa buhay natin. Why? Show the reality of the gospel through your transformed life. Character, love, humility, and obedience. Kaya nga, di ba, yung pananampalataya natin dapat ay nagbubunga. At yung pagbubunga na yun, yung bunga na yun, ay siya magpapatunay na kumilala at tumanggap na tayo sa ating Panginoon. Sabi ko niya dito, our good works are not towards salvation, but to reflect Christ who lives in us. To reflect Christ that who lives in us. Sabi ko niya dito sa 1 John chapter 3 verse 6 and 9. Ang nananatili sa Kanya, kay Jesus, ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala.
Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa Kanya. So if we are living in sin, hindi natin pwedeng i-claim na nakilala na natin at nakita natin si Jesus. At hindi natin pwedeng i-claim na kinikilala natin siya bilang ating Panginoon. Dahil sabi doon, ang nananatili, the one who remains, kung sino yung nananatili sa Kanya, ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Verse 9, ang tinanggap ng Diyos, yung isa, sabi niya doon kanina, yung nananatili sa ating Panginoon, ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Sapagkat nananatili sa Kanya ang buhay na galing sa Diyos. Sino yung buhay na yun? Si Kristo. At dahil ang Diyos sa Ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. It's plain and simple. Clearly, hindi na kailangan masyadong elaboration. Pag tinanggap ka ng Panginoon, pumasok ka sa Kanyang kawan, ikaw ay Kanyang iniligtas, isang bagay ang makikita sa buhay mo. You are being born again. Nawawala yung dating ikaw. Tinatalikuran mo yung mga bagay na mali. Wala na yung kasiyahan mo sa paggawa ng kasalanan, kundi hinahanap mo na yung katwiran ng Diyos. Subalit, kung sinasabi mo na tinanggap mo ang Panginoon, subalit nandun pa rin yung kasiyahan mo sa pagkakamali, sa pagkakasala, tinatakpan mo ang iyong tenga at ang iyong bibig, ang iyong mata, sa bagay ng mga mali, at niyayakap mo ang mundong ito, wala sa iyo si Kristo. May religion ka, pero wala si Kristo sa iyo. Sabi sa 1 John chapter 1 verse 6, kung sinasabi natin tayo'y may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, ang tawag sa atin, sinungaling. At wala sa atin ang katotohanan. Dati pag inuhuli ko yung mga anak ko, sinasabi ko sa kanila, lalo na sabi ko, kinausap ko si Genesis. Tapos pinaamin ko, sino mo rin dito? Wala maamin. Genesis, Jane, hindi ka mo ba? Sigurado ka na sinabi ka totoo, o pa. Tatay mo si Satanas? Hindi ko ba? Ayaw nila tanggapin. Bakit tatay mo si Satanas? Kasi Satanas ang hari ng kasinungalingan. Kaya sabi niya doon, kung sinasabi natin na meron tayong pakikipag-isa sa Panginoon, dapat hindi tayo namumuhay sa kadiliman. Dahil kapag nagpatuloy tayo namumuhay sa kadiliman, tayo, ang ama natin ay sino? Bakit ang sumunod? Sabi niya dito sa 1 John chapter 2 verse 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Kaya sabi niyo, mas deep. Kailangan sa buhay mo yun. No? Kaya kung titignan natin si Zaccheo, balikan natin si Zaccheo, pabalik itong doon ni Pastor Larry. Si Zaccheo, umakyat siya sa puno, daming crowd, naglalakad si Jesus. Paglakad na Jesus na ganyan, sabi niya, mali si Zaccheo parang mga 5 feet lang siguro, 5 feet. No? Pero tax collector siya. Dahil hindi siya makita ng Panginoon, dahil malalaki yung mga tao, umakyat siya sa puno. Sa dinami-dami siguro na tao umakyat sa puno, siya ay napansin. Eh sa kayo, bumaba ka rito. Sabi niya, tanong niya, Panginoon, paano ba ako maliligtas? Ano sabi niya? Kailangan mo ipanganak? Muli. Tinanggap ni Zaccheo yung katotohanan niya yun. Ano yung muli niyang respond? Ano yung muli niyang respond? Ano yung muli niyang sinabi sa Panginoon? Hindi naman niya sinabi, Panginoon, si church na ako. Hindi naman sinabi yun eh. Ano mo yung sinabi?
Kaya sabi niya, kung meron man akong dinaya, sabi niya, Panginoon, ibabalik ko sa kanila. That's repentance. Kinukorek niya yung bagay na nagawa niyang mali and assuring na hindi niya nagagawin ulit yun. Bakit? Dahil kung nakilala mo ang Panginoon, if you were able to have a true conversion, I assure you, lalayo ka sa kadiliman. Aalisin mo yung sarili mo sa kadiliman. Dahil ayaw mo manatili na ang iyong Ama ay ang kanilang kasimulan. Sabi ko niya dito, what should we do now next? Last one, talk about us. Share the true gospel boldly. Share the true gospel. Why? Don't keep the good news to yourself. Share Christ with others who are trapped in false hopes, self-help, or religious doubt. Marami pong kailangan na makarinig ng tunay na Ebanghelyo ng Diyos. Marami dapat ang makaunawa ng tunay na Ebanghelyo ng Diyos. Yan ang burden namin. Yung mga ngaral ng Panginoon, yan ang burden namin. Ipangaral yung tunay na Ebanghelyo ng Panginoon. Doesn't matter how many rejections. It doesn't matter kung magkaroon ng bunga wala, as long as we are able to preach the gospel of Christ. Yun lang yung burden namin. That's the only burden. Sabi ko na rito, Romans chapter 1 verse 16. Hindi po, sabi niya, hindi kinahihiya ang magandang balita. Bakit hindi kinakahiya ni Pablo? Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Una sa Hudyo at gawin sa Biblia. Asan yung kapangyarihan ng Diyos? Saan nakapasok yung kapangyarihan ng Diyos na ipapakita mo? Sa Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya ano sabi ni Pablo sa akin, hindi ko kailanman ikakahiya yung mabuting balita na aking tinanggap. Dahil nandun yung kapangyarihan ng Diyos na nagligtas sa akin at nandun yung kapangyarihan ng Diyos na magliligtas sa iyo. Paalala ng Panginoon, Marcos 8:38. Kapag ikinahiya ninyo ako, si Kristo, marami paraan ang pagpapahiya sa Panginoon. Kapag kayo ay nabubuhay, nagsasabi na kay Kristo kayo, pero nasa kasalanan, hindi mo mapaghiwala yung mundo sa inyo. Isang paraan yun ng pagpapahiya sa pangalan ni Jesus. Pero sabi na rito, kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao sa panahon ito, ano sabi niya? Ikakahiyanin kayo ng anak ng tao. Pagpariho niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama at kasama ang mga banal natin. Dalawang aspeto yan. Kung itinahihiyan ninyo siya sa inyong mga gawa, dinadala niyo, iyuyurakan niyo yung pangalan ni Jesus dahil sa inyong mga gawa at yung kanyang mga salita, yung Ebanghelyo na dapat ninyong ipangaral, at hindi niyo yung gawin sa mga taksil at makasalanang tao. Tandaan natin, hindi napunta si Kristo para tawagin ang tuwid. Napunta siya para tawagin ang makasalanan. Kayo yung vessel nun. Kayo kaya tinawag kayo ng mga ambassadors. Diba? You are ambassadors of Christ. Kasi you are to represent Christ. Inire-represent mo si Jesus Christ. Kapag ang isang ambassador gumawa ng kalukuhan, let's say sa Pilipinas, gumawa ng kabaldalalan yung katulong, yung isang ambassador na babae, na minatrato niya yung katulong niya. Di ba? Sa Pilipina rin. Nung kumalat sa social media, nabalitaan ng national government, anong ginawa nila?
Tinanggal sa pwesto, pinauwi sa Pilipinas. Yung ambassador. Bakit? Kasi ang dinadala niya ay ano? Kahihiyan. Kahihiyan. Dahil ikaw na ambassador, you represent. Kung ikaw yung ambassador sa ibang bansa, you represent the country. Ganun din tayo, we are ambassadors to Christ. Ba't ka mahihiyang i-represent? Si Kristo. Diba? Bakit hindi mo kayang i-share yung testimony mo? Bakit hindi mo kayang sabihin yung ginawa ni Kristo Jesus? Diba? Sabi niya, kayo rin. Hindi ako nagsabi niya. Sino nagsabi niya? Pag binuksan niyo yung Bible ninyo, makikita niyo yan nakapula. Kapag nakapula, ang ibig sabihin nun, si Jesus yung nagsalita niya. Si Jesus yung nagsalita niya. Dito po ako magbabakas, ang sabi niya, the gospel is cooking. Scripture will always be final. And Christ should live with us. So we repent, believe, and walk in holiness. No longer deceiving ourselves, no longer slaves to sin, but ano? But we should stand boldly, unashamed, and should be proclaiming Christ in word and deed until He comes. Tandaan niyo sinabi ng Panginoon, ang sino mang magtatapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Samahan niyo po ako sa kanya. Bilang Ama ng makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa umaga. Tuloy na o Diyos na ang kapangyarihan ng iyong salita Panginoon, ng iyong ebanghelyo na ibinahagi sa amin Panginoon. Ang siyang magdadala para ang isang tao, Lord, ay sumuko, ilalanin ka, at mamuhay Panginoon ayon sa iyong kalooban. Panginoon, tulungan mo kami na maipahayag ito. Gamitin mo, Panginoon, ang iglesia na ito, Diyos, upang maipahayag pa sa lahat ng dako, Panginoon, ang iyong ebanghelyo. Makakilala, Panginoon, sa iyong kadakilan ang bawat isa. Ang bawat makikinig, Panginoon, na bigyan mo ng pangunawa. Kailangan namin, Panginoon, na gamitin mo ang bawat isa sa amin, Lord, para sa iyong ebanghelyo, sa ikalalaganan ng iyong kaharian. At balang araw, Panginoon, ay masumpungan mo ang bawat isa sa amin bilang isang kapal na alipin. Panginoon, sa lahat ng bagay na ito, ang iyong kapurihan at kadakilaan ay nararapat lang sa iyo sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.